All right. This morning, I will be sharing with you the parable of Jesus. Amen. So sabi nga ni Pastor Alato, sit back and relax. And let us prepare our hearts as we listen to the Word of God. So again, this morning, I will be sharing with you the parable of Jesus. So what is parable? So I believe hindi na po bago sa atin ang salitang parable. Amen po ba? Okay. So parable, it comes from a Greek word, parable, meaning comparison or analogy. Okay, it is written there. So parable comes from a Greek word, parabole. Okay, tama ba yung pronunciation ko? Parabole, para masaya. Okay, parabole. Okay, meaning comparison or analogy. And another definition of parable, ginugol ko po yan. Okay, para hindi po ako magkamali. Ang sabi niya, parable are brief, simple, and fictional stories. Ibig sabihin, hindi siya totoo. Tama? Fictional. Okay. And invented stories that compare something from everyday life. Okay? To illustrate a moral or spiritual lessons as told by Jesus in the Gospels. Nakuha po ba natin yung definition ng parable? Ulitin ko nga po, the parable are brief, maigsi lang po siya, simple, napakasimple, madaling intindihin, fictional, hindi siya totoo kasi invented lang siya. Okay, that compares something from everyday life. Nangyayari po ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And I hope this morning makarelate po tayo sa parable po na ito na ating pag-uusapan. Amen po ba? Okay, na ano yung pwedeng maitulong nito sa ating buhay? Okay, and the parable, they are often used to reveal a greater truth. Na pag sinabi natin ito, pwede kang tamaan. Pwede mong sabihin, para sa akin yan. Tama. Hindi man siya totoo, pero pag narinig mo to, baka ikaw yung kinakausap. Baka para sa'yo ang kwentong ito. Sabi mo nga sa katabi mo, baka para sa'yo. Okay, para sa akin din. Para sa akin din. Okay. And Jesus, listen to this, Jesus used parables in his teachings to help his disciples understand his message. Amen. In short, a parable is a story that tells biblical truth. Amen. It is a story that tells biblical truth. And listen to this. 40 parables during Jesus' ministry that highlighted a specific area about God's peoples, and about God's kingdom. Okay, listen to this. In Matthew 13 verse 10, the NIV version, sabi po niya dito, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Okay. So every time na nakikipag-usap o nakikipagkwentuhan ng ating Panginoong Diyos sa mga tao, He often speak in parables. Diba? Kwento, dinadaan niya sila sa kwento. Diba? Tignan mo nga yung katabi mo kung dinadaan ka lang niya sa kwento din. Yung alam mo yung dadaanin ka niya sa kwento, yung gutom siya, tapos dadaanin ka niya sa kwento, parang ganon, para makita mo lang na gusto pala niyang mag-Tim Hortons, parang ganon. Okay, may kaibigan ka bang ganon? Meron, marami, di ba? Relate ka ba? Ayan. Sinong nakaka-relate dito? Daanin sa kwento. Okay, so ulitin natin. Sabi niya, the disciples come to him and ask, why do you speak to the people in parables? And you know what? In Matthew 13 verse 11, Jesus replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. And whoever has will
Oh, okay. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. Okay. Moving on, Matthew 13 verse 13. This is why, sabi ng ating Panginoong Diyos, I speak to them in parables. Though seeing, kahit daw nakakakita sila, they do not see. Amen. Though hearing, they do not hear or understand. Kaya nga dinadaan na lang ng ating Panginoong Diyos sa simpleng usapan. Parang ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, makuha ka sa simpleng usapan. Huwag nang paligoy-ligoy, di ba? Kasi kung minsan, paligoy-ligoy ang tao eh. Pero ang ating Panginoong Diyos, di ba? Simple lang ang gustong iparating sa bawat isa ng ating Panginoong Diyos. Simple lang ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. In theme, sabi niya, verse 14, in theme is fulfill the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Okay. For this, sabi niya, people's heart has become callous. Diba? Matigas na ang puso ng mga tao. They hardly hear, mahirap na para sa kanilang makinig. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung nakikinig yan. Okay, makinig ka. 45 minutes lang binigay sa akin ni Pastora. Saglit lang to. Okay. Okay, sabi niya, they hardly hear what your ears. Okay. And they have closed your eyes. Nagbubulag-bulagan. Otherwise, sabi niya, they might see with your eyes, hear with your ears, understand with your hearts, and turn and I would heal them. Okay, listen to this. Napakaganda po nito. Sabi niya, Jesus said that the kingdom of heaven is given to you but is not given to others. Amen. God is not saying that they are not intelligent. Tama? Hindi sinasabi ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang mga kausap ay hindi matalino at hindi nakakaintindi. That they are not intelligent, that they don't understand. He's not saying that they are stupid. But God is saying that they don't understand because they don't want to understand. Tama? May mga ganun eh. Ayaw niyang intindihin kasi. Ayaw niya kasing pakinggan. Ayaw niya kasing tignan. Tignan mo nga yung nasa likod mo. Hindi, yung nasa tabi mo yun. Okay. So the goal of this parable, listen. So the goal of these parables is that we will have the eyes that see. Amen? The ears that hears and willing to listen to the message of Jesus. Okay. In verse 16 it says here, but blessed are your eyes because they see and your ears because they hear. Kaya kung napapansin nyo, at the end of that teaching, di ba, laging sinasabi ng ating Panginoong Diyos, makinig ang may pangkinig. Makinig tayo. So my prayer that as we listen and study this word this morning is that we will reaffirm some core belief or build some new convictions displayed about the truth of the word of God. Amen. Okay, so, let us read. Okay, tatlo lang naman po yung babasahin po natin dito. Okay, so the parables of the hidden treasure and the pearl. Okay, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Okay, let's start. The parables of the hidden treasure and the pearl. Verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, everybody say, joy. Ayan. Dapat nakangiti. And in his joy, went and sold all he had and bought that field. 45.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So the title of my preaching this morning is A Treasure Worth Selling All For. Amen. Ulitin ko, a treasure worth selling all for. Sa Tagalog, isang kayamanang karapat-dapat ipagpalit ang lahat para dito. Amen. I believe there are things in our lives that are big deal to us, but not a big deal to others. Tama po ba? Ulitin ko, may mga big deals sa iyong buhay, meron ding big deal sa kanya, meron ding big deal sa akin, pero hindi big deal para sa ating lahat. That's right. For them, it might just be something simple. Parang simple lang. Ay, yung big deal sa akin, simple lang para sa'yo. Diba? Big deal sa akin, dapat may kilay. Pero sa'yo, it doesn't matter. Kung hindi ka nagkilay. Hindi ako makalabas without kilay. Lalo na nung nauso yung tinatawag nilang kilay is life. Oh my gosh! Big deal sa akin. Tama? Napaka-big deal. Okay. So, yun yung sinasabi ko. There are big deal to us, but not be a big deal to others. Listen to this. For them, it might just be something simple, but for us, it holds great significance, and it can be a considered treasure. Amen. That's why we give it importance or value. Nga sabi ng aking asawa, okay, nanonood siya ngayon. Sabi ng aking asawa, kung pwede lang patato, tawag dito yung magpapatato. Ay naku, ayaw ko, sabi ko kasi, pag ako ay tumanda, magsasag yung aking skin, anong mangyayari sa aking kilay? Bababa yung aking kilay! Di ba? Oh my God! Di ba? Okay. Kasi alam ng aking asawa na kilay is life. Alam ng aking asawa na ang kilay, big deal sa akin. At dahil mahal ako ng aking asawa, kung anong big deal sa akin, big deal din sa kanya. Ayan, kilay is life. Amen. Kayo po, ano kayong big deal sa asawa mo? Okay, I remember, listen to this. Every time na nag-video call kami ng aking asawa, he really loves to wear this white t-shirt na panggabi. Pag sa atin, nightie, we call it nightie, right? But in the Philippines, we usually wear those pajamas kasi mainit. And never na nag-wear ng pajama ang aking asawa, just short and t-shirt. And every time na nag-video call kami, sabi ko, asawa! Okay. Asawa is husband. Okay. Sabi ko sa kanya, bakit palaging ganyan yung suot mo? Alam mo yung gutay-gutay na puting t-shirt? Bakit laging sorry for this word, kaslakamot na rape. Alam mo yan? Para ka namang na-rape, asawa, kasi as in gutay-gutay yung kanyang damit pang tulog. Okay. Mind you, this t-shirt smells very good. I really love this t-shirt. Pagkatabi ko siya, kahit gutay-gutay, grabe, amoy na amoy mo yung downy. And you know what? Big deal sa kanya. Sabi ko sa asawa ko, palitan mo na nga yung t-shirt na yan. Yun yung sabi ko. Okay, para sa kanya, big deal. Big deal eh. Kasi may value sa kanya yung damit na to. Nakuha niyo po? Pero sa akin, hindi big deal. Okay? Kasi pag tinitignan ko siya, alam niyo yung parang yung palaboy. Okay? Parang palaboy yung tingin ko sa aking asawa. Pero yung importance nito, yung dala nito para sa kanya ay iba sa pakiramdam para sa kanya. Amen po ba?
Okay, so wala akong magagawa para doon kasi doon siya komportable. Yun yung nagbibigay sa kanya ng comfort. Amen. Kaya kung komportable ka doon, bakit mo siya tawag dito, i-let go? Di ba? You will treasure it. You will give value. Amen. Kasi para sa kanya, masaya siya sa suot na yon. Sabi ko nga, kahit palitan ko, pwede bang palitan ko yan ng 10 t-shirt na lang para i-discard mo na lang, itapon na lang, yung t-shirt na yan, hindi, ayaw niya. Kasi yung t-shirt na yon, malaki ang value nito sa kanyang buhay. Doon siya masaya. Okay. Hindi po, Pastor, hindi ko siya regalo. Okay, thank you for that. I heard you. Nabili lang po namin yan sa ukay-ukay. Okay. Okay, para sa akin, hindi ko nakikita ang value or halaga ng damit na ito para sa kanya. Ano nga po bang ibig sabihin ng salitang value? You often hear this word value. Pag sabi nating value, this is the regard that something is held to deserve. Karapat-dapat. Amen? The importance, para sa kanya, importante ang damit na ito kasi it gives comfort to him pag natutulog siya. Or useful of something. Merong pakinabang ang damit na to, kahit siguro ibenta mo, kahit siguro ipahingi niya ang damit na to, walang kukuha. Pero sa kanya, ang pakinabang nito ay sobra. Kaya hindi niya ito let go. And when you see, listen to me, when you see the value of something, sacrifice is not an issue. Am I right? Pag nakita daw natin ang value ng isang bagay, kahit daw magsakripisyo tayo, hindi na po issue para sa atin. Am I right? I will repeat. When you see the value of something, sacrifice is not an issue. Okay. I'll give you another example. I remember nung nililigawan ulit ako ng aking asawa. Alright? Sorry po, nasa akin ang mic. Wala akong ibang may example, kundi yung based on my experience. Tama po ba? Anong pwede kong maibigay sa inyo based on my experience? Tama po ba? Okay. Sabi ko dito, when you see the value, sacrifice is not an issue. Nung nakita ako ng aking asawa, feeling niya, deserving ako para sa kanya. Amen? Deserving ako. So, he pursued me. He pursued me. Okay, gagawin niya ang lahat, makuha niya lang ako. Ano? Wow, okay. Nag-aaral po ako noon. I was in VMU that time. Okay, nag-board po ako noon. So, umuwi lang po ako Friday in the afternoon. At dahil, tawag dito, binata siya, okay, siguro kunti lang pera niya, parami na ngayon ang kanyang pera, okay? So, dahil gusto niya akong makita, okay, wala siyang pera. What he did, meron siyang gasol, tama? Meron siyang gasol, ibinenta niya yung gasol na yon para lang meron siyang pamasahe at mapuntahan niya ako at makita niya ako kung saan ako nakatira. Amen. Okay, so it's a matter of sacrifice, right? Isinakripisyo niya ang gasol, hindi siya makakaluto, isinakripisyo na ang tangke ng gasol, wala siyang pangluto, he rather choose to cook with that wood, tama? Or charcoal, para lang makita niya ako. So when you see the value, nakita niya, may value yan. Asyang ang aasawahin ko. Asyang magiging anak ng mga magiging ina ng aming magiging anak. Wala na akong pakialam kung ibenta ko man itong tangke na to. Basta makita ko. Basta mapuntahan ko siya. Tama po ba? Because when you see, relate po ba kayo? It's a story, right?
When you see the value of that person, sacrifice is not a issue. Sino ang nanligaw dito? Di ba? Sino ang niligawan? Di ba? Can you still remember? Pag nanliligaw ka, nagiging makata ka? Maakin ang lahat. Ganun eh. Masunod ka lamang. You will sacrifice a lot. Tay, di ba? Kahit bundok, aakyatin ko yan kahit ugot-ugot lang ako. Di ba? Maniwala ka daw. Hindi siya niligawan. Hindi siya nanligaw. Siya ang niligawan kasi. Ayan. Are you here? Right? Di ba? Hahamakin lahat eh. Makuha mo lang yun eh. You're willing to sacrifice everything just to get that thing. Am I right? Whenever you see that value, pag nakita mo yung value, meron siyang karapat dapat makuha ko to. Importante siya para sa akin. Diba? May makukuha ako dito. So you are now sacrificing for that thing. Am I right? Magsasakripisyo po tayo. Okay. When we see kingdom of God, okay, dito po tayo. At ganun din daw po ang kingdom ni God. When we say kingdom of God, it is not a physical kingdom o kaharian ng Diyos na pwede nating puntahan anytime na gusto mo. Diba? Gusto ko yung kingdom ni God. Punta ako sa Yorkdale. Naandun ang kingdom ni God. Gusto ko yung kingdom ni God. Punta ako sa, yung mga malls po sa atin? Eton. Punta ako sa kingdom ni God. Punta ako sa, dito, Pure Gold, SM, okay. Pero sabi po dito, listen to me. The physical kingdom is the reign and rulership ni God sa buhay natin. I will repeat. When we say kingdom of God, pag sinabi daw natin kingdom ni God, it is not a physical kingdom o kaharian ng Diyos na pwede mong puntahan anytime na gusto mo. But rather, the physical kingdom is the reign and rulership ni God sa buhay natin. Ibig sabihin, nakikita yung kingdom ni God the way you do parenting. Amen? Nakikita yung kingdom ni God the way you do parenting. How you treat your children. Amen? If you're treating your children well, ibig sabihin, nakikita ang kingdom, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kristiyano yan. Siguro ang nanay niya pastor. Di ba? Siguro ang tatay niyan pastor. Siguro born again sila. Tama po ba? In that way, nakikita mo na kaagad eh. Masasabi mo that the kingdom of God reign in her life. Tama? Na naghahari ang kingdom ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Yun nga, bilang isang nanay, how do we treat our children? Amen. Nakikita ang kingdom ni God, how you treat your wife. Amen. Kristiyano ka bang asawa? Amen. O wala kang pinagkaiba sa hindi Kristiyanong asawa? Naniniwala ko ang Kristiyanong asawa, sorry po, hindi yan nagsasalita ng, alam mo yun, pinagsasalitaan ng masama ang kanyang asawa. There's no perfect relationship, right? Pero makikita mo, if the kingdom of God ay naghahari sa inyo, when you fight, you can't hear a word that is unpleasant to hear. Right? Ibig sabihin, yung parang,
how you call this? Uh, Hallelujah. Nakikita yung kingdom ni God, how you treat your wife, ibig sabihin, kung ka pa din, kahit andun ka sa peak ng anger mo, amen, kaya mo pa ding labanan yung galit. Hindi ka nagkakasala pa. Alam mo yon, hindi ka pa din nagkakasala. Amen. Nakikita ang kingdom ni God sa iyong trabaho. Ano ang pinagkaiba mo sa katulad mong mga trabahador? Tama? Kung ikaw ay Kristiyano, masasabi nila, Kristiyano to. Tama? Kasi they can differentiate you. Pwede ka nilang, tawag dito, hindi ka nila maihahalin tulad or maihahalin tulad sa iba. Kasi iba ka sa kanila. Kasi the kingdom of God reign in your life. Masasabi mo na Kristiyano siya, hindi siya late. Masasabi mo na Kristiyano siya, kahit wala yung boss, nagtatrabaho pa din siya ng tama. Yun ang pagkakaiba ng Kristiyanong trabahador. Sorry, sa hindi Kristiyano. Hindi ko naman nilalahat. Amen? Pero, tama po ba? Kung naghahari, let's have a self-examination. Tama? Nakikita ba ang kingdom ni God sa atin? Una na sinabi ko, the way you treat your children. The way you treat your wife. Sa trabaho mo. Masasabi ba na ikaw ay tagasunod ni Kristo o hindi? O katulad din po tayo ng iba. The way we treat our husband. Nakikita po ba yung kingdom ni God sa buhay natin? Amen. The way sa ating business. Kung meron pong mga businessman po sa atin dito, o baka hindi po nakikita yung kingdom ni God sa buhay po natin. So that is a self-examination for each and every one of us. Diba? Masasabi ba nila, na ito Kristiyano to? Na ito tagasunod ni Kristo? O baka naman hindi na nakikita ang kingdom ni God sa buhay po natin. So the goal of this preaching this morning is ma-re-evaluate natin yung ating buhay according po sa gustong mangyari sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nakikita ba ang kingdom ni God pag lumabas na po tayo dito sa heaven of worship church? Diba? Kasi if you're inside the church, holy ka. Holy tayo. Kristiyano po tayo. But the question is, pag lumabas po tayo sa four corners ng building na to, nakikita pa rin po ba ang kingdom ni God sa buhay natin? Amen. Ano po ang laging sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Tumitigas ng kanilang mga puso kasi ayaw nilang makinig. Amen. Nagbubulag-bulagan sila. Ayaw nilang makinig, nagbubulag-bulagan. Sana wag po tayong maging ganon. Amen po ba? The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Ang kingdom of God daw is parang treasure. So ang kwento, may isang lalaki na naghuhukay o naghukay. And then when he found that treasure, ibig sabihin, may nadiscover ang taong ito na nasa field. Siguro pumasok siya bilang trabahador, wala siyang pera, at ito lang siguro yung alam niyang trabaho. Okay? So naghanap siya ng trabaho. At yung trabaho na napasukan niya siguro ay ang maghukay o mag-araro. And accidentally, he discovered. Nakadiscover siya. Okay. And when he discovered that, anong ginawa niya? In his joy, okay, in his joy, he went and sold all he had and bought that field. So, ibig sabihin, meron siyang gagawin. Okay, I'll give you a short story. Bakit po ganon? Okay.
Ang kwento po ng nanay ko noon, sino po yung mga seniors na po dito? Okay, iwan ko po kung na tawag dito, naabutan nyo yung sabi ng nanay ko, paggera daw po noon, okay, ang ginagawa daw nila ay maghukay sa lupa para doon daw sila magtago. Amen. And another thing is, marami daw mayayaman noon na sumasakop sa Pilipinas. At ang ginagawa daw nila ay yung mga kayamanan daw nila dahil hindi pa uso noon ang bangko. Can you still remember yung the parable of the talents? Okay, yung isa binigyan ng 5, okay? And the other one, the servant, the other one is binigyan ng 3, and the last one binigyan siya ng 1. Can you still remember that? At ano ang ginawa ng huli? Imbis na palaguin, anong ginawa niya? He kept it, he dug a hole, right? Naghukay siya at doon niya inilagay. So it is a similarity with this one. Diba? Yung mga pera nila noon, kayamanan, nilalagay nila o kaya na tinatago nila sa lupa. O kung saan man nila gustong itago. Yung iba, ayaw nila sa ngayon, ayaw nila sa bangko, they just keep it. O kaya yung iba, ewan ko kung makarelate po kayo dito. Okay, ilalagay sa ilalim ng kama. Sinong gumagawa nun? Okay, ilalagay sa carpet. O, alam na natin kung saan nakatago ang pera ni Pastor Alato. Okay. Yung iba, inuunanan ang pera. Oh, nabuking na si Pastor Alato. Okay, joke lang daw po niya yun. Okay. So, ang nangyari po dito, there's a man na nakita niya. He discovered it, na may treasure doon. So what he did was, umuwi siya sa kanilang bahay at tinignan niya kung anong meron siya na pwede niyang ibenta para lang makuha, umabili ang lupang ito. Parang sasabihin siguro natin, it's unethical, di ba? Hindi naman sa kanya yon, yung lupa na yon. Nag-aararo lang naman siya, sabihin na natin nag-aararo siya, at nung nag-aararo siya, doon may napadalanan na siguro, parang ganon, okay, sorry for that word, okay, at doon nakita niya, na-discover na may nakatago po doon na kayamanan. Amen. Okay, before kasi po, okay, during meron silang tinatawag na yung mga Jews. Once na nakita mo yon, yung finder's keeper na tinatawag. Once na nakita mo o nahanap mo, sa'yo na. Okay, sa'yo na. Pero yung sa kanya ay bibilhin niya yung lupa na yon para yung kayamanan na naandon ay mapa sa kanya. Okay, so as you can see, he is very much willing to give up everything na meron siya para lang mabili ang lupa na to. Amen po ba? Tayo po. Are willing po ba tayo? Okay, na i-give up din everything para lang makuha din yung treasure na ito para sa atin. Okay. When the man found it, listen to this, okay, hindi lang siya meron siyang ginawa. Meron siyang action na ginawa para makuha ang treasure na to. Hindi lang niya nakita, pero dapat meron kang gagawin. If it will cost you everything para makuha ang kingdom o treasure na to, is it worth it to sell everything you have? That is my question. If it will cost you everything, kung para sa'yo, magbibigay ng kaligayahan, magbibigay ng comfort ang nakita mong bagay na to, is it worth it? Worth it ba na ipagbili mo lahat na meron ka para makuha mo ito? Meron po akong nabasa na quotation, sabi niya, the kingdom of God is so valuable that sacrificing everything else for it is a joyful exchange. Amen. The kingdom of God is so valuable that sacrificing, ibig sabihin para sa isang bagay, ipagbibili niya ang lahat.
willing siyang ipagbili kahit biyanan niya. Sorry for that. Joke. It's a joke. Kaya niyang ipagbili lahat. Kaya niyang ipalit lahat. Makuha lang po ang bagay na to. Amen. So this verse is all about nakita niya ang value ng kingdom. At sabi niya, kaya kong i-let go ang lahat. Makuha ko lang itong kingdom na to. The question is, listen to me, ano-ano kayang mga bagay dito sa mundo ang ating napapahalagahan na hindi natin let go, kaya hindi tayo nakakasunod kay Kristo nang naaayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Ano-ano? Let's have a self-examination. Ano-ano kayang mga bagay dito sa mundo ang ating napapahalagan, nabibigyan ng value, nabibigyan natin ng mas importansya kaysa sa kaharian ng ating Panginoong Diyos na hindi natin let go, na hindi natin mabitabitawan, na nagiging hindrance para mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano po kaya ang mga to? Bakit hindi po tayo nakakasunod sa ating Panginoong Diyos? Ang tindi po ng tanong. Tama po ba? Okay. Kaya sabi ni John, okay, sa John 2 verse 15, 1 John, do not love the world or anything in this world. Let's have a self-examination again. Okay. Do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Amen? Ito yung mga tinatawag po nating worldly values. Ito yung mas napapahalagahan natin. Bakit hindi po natin mapahalagahan ang kingdom? O bakit hindi natin mabigyan ng importansya ang kingdom ni God? Because of these worldly values. Amen. Sabi po niya, for the world offers only. The world offers only a craving for physical pleasure. Nauuna kasi ito sa atin. Mas nangingibabaw kasi ang physical pleasure, ang worldly values compared to that kingdom values ni God. Am I right? A craving for everything we see. Tama? May sale doon. Diba? Isanding ngayon. Because we are craving for that. Amen? Because this word will offer. Yun ang gagawin ng kalaban para sa atin. Sabi nga sa version, the lust of the flesh, the lust of eyes, and the pride of life. Those are worldly values. Yun yung mga makamundo na ating mas pinapahalagan. Minsan, look at my word, natin. I'm not just pertaining to you. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoong Diyos, kung may pangkinig ka, makinig ka. Sabihin nga natin, para sa akin to. Para sa akin to. Para sa akin to. Thank you, Lord, for that revelation. For the world offers only a craving for physical pleasure. Di ba? A craving for everything we see and a pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Hallelujah. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Because aminin man natin o hindi, sometimes we've put our value para sabihin natin na tayo ay mahalaga. Di ba? Pag nag-travel ako, nakapunta ka dito. Di ba? Nakapunta ka sa Boracay. Nakasakay ka ng airplane. Sometimes, aminin man natin, we usually put our values on it. Di ba? The physical pleasures. Amen.
Craving for everything we see. Di ba? Lahat ng nakikita mo na, inuuna na natin. Instead of seeking first the kingdom of God, meron ka sanang naka-assign na pupuntahan. But because of that, anong nangyayari? Mas nangingibabaw ang worldly values compared to that kingdom values na gustong makita at gawin natin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Iba kasi yung napraprioritize po natin. The pride for achievements and possessions. Yung gusto mo, meron ka lahat. Di ba? Yung accumulate, dapat meron ako nito. Di ba? Hindi mo siya kayang i-let go. Mas nagiging prioritize po natin ang mga pleasure sa buhay. Okay, everything we see. Work and work and work. Di ba? Hindi natin napapansin that the kingdom of God, hindi na natin, yung treasure, which is the Word of God, kung gaano kahalaga yung Word of God, kung gaano kahalaga ang nasa presensya ng ating Panginoong Diyos, hindi na po natin nabibigyan ng value. Amen po ba? Because we prioritize more of the worldly values rather than that kingdom values. Di ba? Kaya nating isakripisyo ang kingdom values, makuha lang natin yung ino-offer sa atin ng mundong ito, kasi sometimes or most of the time we base our worth and values based on the positions that we have. Am I right? Ano pag hindi ka naka-guess katulad ko? Glory to God. Amen? Pag hindi ka nakasuot ng guess katulad ko, ibig sabihin hindi ka mayaman. Diba? So what you are going to do, work and work and work, isasakripisyo mo yung kingdom ni God, diba? Na instead, may Bible study ka sana ngayon. Pero dahil gusto mong maka-accumulate ng positions, ng wealth, it doesn't matter kung the kingdom values ni God ay hindi kumagawa. Right? Let's have a self-examination. Am I right? Tignan mo nga yung katabi mo. Yung nasa likod mo, baka siya yon. Hindi, joke lang po. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ganon po ba tayo? Let's have a self-examination. Look at my word. Natin. Amen. Who among us here that you put your worth and value sa kung anong meron ka? Amen. Ito yung problema, i-give up natin lahat. Gaya po nung nabasa po natin, nung nakita niya, tama po ba, na merong kayamanan doon, na ito yung magbibigay sa kanya ng pleasure. Amen? Kaya niyang i-let go lahat na meron siya. Kaya niyang ipagpalit, kaya niyang ibenta lahat na meron siya, makuha lang po yung kingdom o yung treasure na yon. Sino po dito ang magsasabi na mas maganda ang buhay niya nung nakilala niya ang ating Panginoong Diyos? Sino dito ang magsasabi na mas maganda ang buhay niya nung siya ay nakay Kristo na? Kasi tinalikuran na niya lahat. Lahat. May barkada siya noon. Diba? Pre, wag ka nang pumunta dyan. Dito na muna tayo. Pero nung nakita niya na masaya sa heaven of worship, church, dahil nag-aaral sila ng salita ng Panginoong Diyos, na nung dumating siya doon, nung pumunta siya doon, yung salita ng Panginoong Diyos na kanyang narinig, yun ang bumago sa kanya. Kaya niyang ipagpalit yun sa mga kaibigan na meron siya. Amen. Di ba? Kasi mas marami ang mag-welcome sa kanya dito. Mas nakita niya na mas totoong kaibigan ang mga naandun, nakasama na niya ngayon. Amen po ba? Amen. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sino ang magsasabi dito na mas maganda na ngayon ang kanyang buhay nung siya ay nagpatuloy sa ating Panginoong Diyos? Amen. Tama po ba? Mas maganda na ngayon ang ating buhay
Kahit may problema tayo, look at my word tayo, kayang-kaya nating harapin. Amen. Dahil sa presensya ng ating Panginoong Diyos, amen, kayang-kaya nating harapin anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Amen. Ibang-iba po kasi pag merong presensya ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ibang-iba kasi pag ang mga nakakasama natin, okay, that's it. Ibang-iba kasi pag ang nakakasama natin ay alam natin na merong presensya ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kasi when they give you advice, yung po yung pinag-uusapan po namin kanina sa prayer room, na pag ang mga kasama natin ay meron silang kingdom of God sa kanilang buhay, pinaghaharian sila ng ating Panginoong Diyos, when they give you advice, alam mo na ito ay makakabuti sa iyo. So pag nakita mo na yung sinasamahan mong yun ay makakabuti sa iyo, makakapagbigay sa iyo ng encouragement, it will make you to become a better person, pwede mong talikuran yung mga kaibigan na meron ka, na alam mo na hindi sila makakapagbigay sa iyo ng magandang impluwensya. Amen. Kaya mo silang ipagpalit. Kaya mo silang ipagpalit. Kasi aminin man natin kung minsan na, sige, punta ka na lang dyan. Tama po ba? Diba? O pag pumunta ka dyan, wala ka ng kaibigan. Pero hindi ka manghihinayang na mawawalan ka ng kaibigan dahil alam mo, yung kaibigan na pupuntahan mo o sasamahan mo ay alam mong makakatulong sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? So no regret, right? No regret. Hindi ka manghihinayang. Okay. So in Philippians 3 verse 7 says, I once thought, okay, ang nagsasalita po dito ay si Paul, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Okay, si Paul pong nagsasabi, okay, this verse reflects the Apostle Paul's realization that his past achievements and worldly gains were insignificant compared to the surpassing worth of knowing Christ. Kaya sabi ni Paul, meron man ako lahat nito, di ba? Magandang trabaho, the fame, and everything na pupuntahan ko, lahat-lahat. Ang sabi ni Paul, they are not valuable to me. Okay. Instead of seeking that worldly values, why don't we pursue the kingdom values? This is my challenge to each and every one of us. Listen to me. Instead of seeking that worldly values, why don't we pursue the kingdom values na pagharian po tayo ng ating Panginoong Diyos? Dapat po ito ang hinahanap ng bawat isa sa atin. If you want the kingdom of God, hanapin mo dapat. Okay, yun po yung sinasabi po dito sa Matthew 13 verse 45. Listen, sabi niya, again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. Hinahanap niya. Amen. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Amen. Kaya dapat po, wag temporary ang hanapin natin. Amen. Kasi yung ino-offer ng world na to, the lust of the flesh, the pride of life, amen, they are temporary. Kaya matalino ang merchant na to. Tama? Hindi siya nagsisettle, ayaw niya sa fake. Tama? Kasi pag fake, anong mangyayari pag fake? Hindi totoo, hindi tunay. Mawawala din po yun. Tama? Kaya ang gusto ng merchant na to ay hanapin yung totoo. Ano ang totoong makakapagpasaya po sa atin? Di ba? Pleasures, they are temporary. Just like what happened to California. Wealth, they are just temporary. Amen. Temporary, pwedeng mawala in a span of time. Tama po ba? Yung pinaghirapan mo for the whole year, pwedeng mawala. And sometimes binubuhos po natin ang ating oras
Mas binibigyan natin ng halaga ang worldly values pag-accumulate ng mga bagay na to at nasasakripisyo po natin ang kingdom ni God. Amen. Hallelujah. Ang may pangkinig po, makinig po. Amen. So sabi niya, again, the kingdom of heaven is like a merchant. Hanapin mo yung tunay. At ang tunay, na alam ko po, na makapagpapasaya po para sa ating lahat, makakapagbuo po sa ating pagkatao, ay ang presensya ng Panginoong Diyos. Sino po ang nagsasabi dito na naandito hindi siya masaya? Para sa akin, alam ko po, lahat tayo masaya. Meron mang problema. Ako, meron din po akong problema. Magkakaiba po tayo ng problemang pinagdadaanan. Tama po ba? Amen. But we know that the presence of God is with us. Nothing is impossible. So don't settle on a fake of what you call that treasure. Don't settle kasi pwede pong mawala po yan. Diba? Ang daming umiiyak po nung napanood ko po yung sa video po doon sa California regarding that fire, yung kanilang pinaghirapan. Amen. In a blink of an eye, parang ganun po, ang bilis po mawala. Okay. Value is determined by the price someone is willing to pay for it. So again, sabi ko po dito, dapat huwag temporary ang hanapin natin. Don't settle for fake. Doon po sana tayo sa eternal. Minsan ka lang mabuhay, lubusin mo na. Minsan lang po tayo mabuhay, lubusin na po sana natin. Na dapat pagharian po tayo ng ating Panginoong Diyos. Na makita sana sa atin ang true meaning of the kingdom of God. Okay, in Philippians 2 verse 7, sabi po niya, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Amen. Bakit ang hirap po nating i-give up ang mga bagay-bagay sa ating buhay? At para hindi natin bakit hindi natin nakikita yung kingdom ni God? I will repeat, bakit hindi natin kayang i-give up? Bakit hindi po natin mag-give up? Di po ba? Yung mga worldly values na yun at nakakahinder sa atin para makuha natin yung kingdom ni God. Pag kumatok po ang kingdom ni God sa puso natin, papapasukin po ba natin yon? Kaya po ba nating i-let go ito? Yung naghihinder sa atin. Kaya ba nating iwanan lahat para unahin, para makapasok ang kingdom ni God sa buhay natin? Are you here? Are you here? Bakit ang hirap nating maintindihan minsan? Look at my word, natin minsan. Bakit ang hirap? Diba? Bakit ang hirap i-let go? Okay. Sabi po dyan sa Philippians 2 verse 7 to 8, instead, He gave up His divine privileges. Tignan po natin yung cross. God is very much willing to sacrifice His one unbegotten Son para po sa atin. Nagkatawang tao, He became a slave dahil sa atin. Anong nakita po ng ating Panginoong Diyos sa atin? Ano pong nakita? Nakita ng ating Panginoong Diyos yung value natin bilang Kanyang anak. Na kahit nung makasalanan pa tayo, minahal na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Na kaya niyang isakripisyo, kaya niyang iwanan ang trono, kaya niyang iwanan ang heaven, ang langit para sa'yo. Para sa'yo at para sa akin. Ganoon po tayo pinapahalagahan ng ating Panginoong Diyos.
Ganon kanya binavalue. Ganon kanya binibigyan ng halaga that everything kaya niyang iwanan lahat. Tayo po. Amen.